AGA party list nanawagan na mapanagot ang mga umano'y smuggler ng frozen goods sa bansa. Nagbabalik si Denise Osorio. Matapos maharang kumakailan ng Bureau of Customs ang 21 container ng umano'y smuggled frozen mackerels mula sa China sa Manila International Container Port, nananawagan ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines Incorporated o AGA party list kay President Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan ng sampulan ang mga umano'y smuggler ng frozen goods sa bansa. Ayon kay AGA party list Representative Nikki Briones, kaugnay rin dito ang mga kartel at rice manipulators na dapat aksyonan ang mga nananamantala sa sistema dahil sa paglabag sa Anti-Economic Sabotage Act. Kailangan kasi magkaroon na enforcement group. Meron itong special team of prosecutors na mag-aalaga doon sa batas. Kaya napakaganda ng batas eh. Yun na nga yung ginagawa doon sa dating batas. Wala nga nangyayari. Kasi nag-iimbestiga, custom, nagpapail ng kaso, custom, huwag na tayo umasa. Giit ni Briones, nasampahan man na ng kaso ang mga may-ari ng Pacific Sealand Foods Corporation na siya umanong pumuslit ng mga makarel. Hindi sinisipot ang mga pagdinig at hinihiling pa ang kanilang whole departure order upang hindi makatakas sa batas. Binigyang diin din ng AGA party list na ang mga naturang mapanglamang sa sistema ang nagpapahirap sa mga magsasaka at mga mamimili. Kung kaya't hindi ramdam ng publiko ang pagbaba ng presyo ng lokal na bigas kahit na bumababa na ang presyo ng imported na bigas. Dagdag pa ni Briones, kayang-kaya namang magpatupad ng maximum suggested retail price sa lahat ng agri-products upang makwestiyon ang mga nagpapatong sa presyo na sobra-sobra. Hindi, pwede talaga ikaso. Yan ang economic sabotage. Pagka file mo noon, anybody can file. Pagka may nakitang malinaw na merong smuggling or hoarding na nangyayari, kaagad yung kulong, non-bailable. And then, lifetime imprisonment yun pag natalo siya sa kaso. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.